For a second day, there are fierce battles between Syrian forces and fighters after the Hayat Tahrir al-Sham armed group launched a surprise attack. The violence in the northwestern provinces of Aleppo and Idlib marks the first major escalation in years. The fighters say this was in response to recent attacks by President Bashar al-Assad's army. Know that life changes swiftly and the balance of power has shifted towards us in a way we never expected. We are stronger than the world thinks, stronger with God first and with you second. The promise is near, so do not leave your positions. Syria's military released a statement saying the armed groups targeted villages, towns, and military sites, and that the confrontations are continuing. This is the first significant violence between government forces and fighters since 2020, when Russia and Turkey mediated a ceasefire. Good morning, my fellow wonders, once again. I'm Joseph Sylvester Sares, and I'm your historian for today. And I'm here to talk about the world events. So, nga to ang vlog karon is world events, mga panghitabo sa kalibutan. So, okay, let's start. So, sa ato ang kuhan karon topic, breaking news ni siya gikan sa Middle East. Okay? So, siguro nakakita na mo sa mga balita karon nga kaning lugar nga Syria, as you remember, in the year 2011, kundi nagsugod ang Syrian Civil War, mga kaigsunan. So, interesting kini siya nga topic kay bahin kini sa mga panghitabo sa kalibutan. So, let's start. So, ako masaon na ako'y konting research din no? It's about the Syrian Civil War. So, karon mga kaigsunan, mga kawanders, so please listen. Okay, so the Syrian Civil War is an ongoing multi-sided conflict in Syria, involving various state-sponsored and non-state actors. In March 2011, popular discontent with the rule of Bashar al-Assad. So kani si Bashar al-Assad, mao na siya ang president sa Syria, and he is a Alawite nga tribo sa Syria. Ug ang iyang klase sa Muslim, ang iyang sekta is Shia Muslim, which is kuan siya kaning connected sa Iran. Kaya ang Iran, ang ilahang klase sa Muslim nga naa didto is saman Shiite Muslim. So ang kaning kuan karon kaning mga rebuilding mi against niya mao ni mga kuan Sunni Islam ni sila. So later on ato na i-topic unsam ni Shia og Sunni Islam, mga duha ka rivalry sa major nga sekta sa Islam. Okay, so karon triggered large-scale protests and pro-democracy rallies across Syria. So kani man gud si Bashar al-Assad, mura na siya si Saddam Hussein kung naka-remember mo. O grabe po ni kakuan ni tawhana, grabe niya siya ka cruelty, no? Ang iya rin gitagaan og kanang atensyon kadto na po mga kapareha niya nga Shiite Muslim. No, mura bag na outcast sa mga Sunni Islam kay once nga mag-govern gani kag tawo ang usa ka lungsod, dapat di lang kay ang imuhang kaugalingon nga pagtan-aw sa imuhang kapareha, dapat holistic ka maghunahuna. Mayingon ta holistic, nakakita ka sa big picture no sa palibot kung sa may kinahanglan sa mga tao. Yan lang kay one-sided lang tao, which is partial thinking kung sa philosophy pa na siya. So karon mga kaigsunan mao ni, by mid 2012, no, in the year 2012, the insurgency had escalated into a full-blown war. Pag sa 2012 na gani, niabot ng in the year 2012, niabot na ang adlaw nga nagira na gud sila, nag-civil war na gud ang tibuok Syria, sa Raqqa, sa Aleppo, muna mga lugar sa Damascus. So mao ni siya, ingon diri nga rebel forces, mga rebelde daw, receiving arms from NATO. So mga kaigsunan, kani siyang NATO,
mao ni siya ang alyansa sa mga nasod nga naa sa Europe, no? Ang trabaho gid sa NATO is to counter Russia. Mao ni sila ang grupo sa mga nasod nga nagkayusa kay moabot mo gud ang time nga kaning Russia mahimo ni silang powerful. So before the fall of Germany in 1945, so na-form ni ang NATO. Ang meaning sa NATO is North Atlantic Treaty Organization. So ang NATO pwede po na siya motabang sa Middle East kanuman kay kaalyado man niya ang Amerika, no? Kay kuaman na sila kaning grupo sa mga nasod nga nagkayusa batok sa mga grupo sa mga dautan, which is the axis of evil. So karon mga kaigsunan padayon ta, and Cooperation Council states the government forces who were receiving arms from Iran and Russia. So kanong Syria nga government, which is kang Bashar al-Assad, naas nakadawat po ni sila og mga armas nga gikan sa Russia ug sa Iran, no? Ang sponsor sa Syrian Civil War gyud sa kaning government sa Syria mao ang Russia ug ang Iran. Kay kaning mga silang duha mao na sila mga alay. Ang alay nga lugar sa Middle East sa Russia mao ang Iran ug ang Syria. Mao ni mga lugar. So karon kay ang Russia nagbisi mas gira sa Ukraine. So nya ang kanipong Iran nabisi po sa gira sa Lebanon. Kay kuan sila ilagi bantayan ng Israel. So mo na siyang opportunity karon sa mga rebelde, sa Syrian rebels nga mo launch og pinakadako nga pag-atake sa ilang lugar. So mo ni ang headline sa mga news karon. So mga kaigsunan padayon ta, ingon dinhi nga in 2014 the Islamic State group seized control of large part of eastern Syria and western Iraq. So may nga tag eastern Syria and western Iraq, mo ni siya ang lugar nga ato na siya ihulagway sa Great Britain, no? Muna ang pinakadako nga nakangkir sa mga terorista nga mao ang Islamic State or ISIS ani nga time. So mga kaigsunan, kani nga time 2014 wala na diha sa Iraq ang mga Amerikanong sundalo kay gipa-pull out naman ato nga time. So mo po ning opportunity nga mi-rise up ang kaning leader na si Abu Bakr al-Baghdadi leader sa ISIS. So mo na siya ang time nganong daghan nga sila kay tungod ang mga piniriso ila man paapilon kato mga Muslim nga na kuan sa ilang ila paapilon. So kani pong kani nga grupo well trained and well funded nga grupo sa mga terorista. Ang uban nagikan sa Al-Qaeda katong ang Bin Laden. So karon mao ni. So kaning tungod kay nakita sa US nga threat siya. So mo na hinungdan nga ang Amerika miadto sa Syria og gibombahan ning mga terorista. So karon ingon diri nga the Islamic State was territorially defeated, napilde sila, no? By late 2017. Nya ang karon mga kaigsunan, sad to say nga ang Syrian Civil War day wala pa gid siya nahuman. 14 years of war conflict in Syria. Wala pa gid mahuman ang ilang kagubot. Nagpabilin og mas ni grabe pa, no? Ingon diri nga 2024 heavy fighting renewed with led by Tahir al-Sham. Ang kaning Tahir al-Sham formerly Al-Qaeda. Ang kanang Al-Qaeda mo na siya ang grupo ni Bin Laden nga nagbomba sa 9/11 tower sa mo na ang World Trade Center sa New York City ngadto sa Amerika. Twin Towers ko na kinumdum mo. Mo na silang grupuha. Ang tawid ang kaning Tahir al-Sham mo ni ang formerly army wing sa Al-Qaeda or the Jabhat al-Nusra. Mo na siya. In November 2024, during which Aleppo, Syria was besieged. So mga kaigsunan, subok kay nga pamalundongon nga karon mga panahon na daghan kay mga gira ang nahitabo. Myanmar, Lebanon, Gaza,
Ukraine, no? Sa bato sa napat sa Central Asia. Nagira po dito. O karon nanapay bagong gira sa Syria. So karon panahon na mga kaigsunan na ay unom ka gira ang nahitabo karon. So part ni siya sa atong gitawag nga Bible prophecy. So ato na topic ngadto sa ato ang biblical biblical topic nga vlogs. So right now, so mao ni kuangin mo kaning dapat alerto gid ta sa mga balita karon kay wa ta kahibaw gid sa mga panahon karon kung sinaasod sa una-una sa ini mga tawhana. No, agid ta kahibaw. So importante nga maminot ang mga balita. Dapat kuangin ta aktibo nga una-una kanunay, no? Open-minded ta sa mga news karon kay posible gani nga magpalupad ang nuclear weapon ang Russia kay kung maalanganin sila. So nagpabuhat na sila mga nuclear bunker, mobile nuclear bunker nga naanay kompleto mga gamit nga mo survive og 30 days, no? O 50 days baka kay ang nuclear mga kaigsuonan ang unang buto ana siga, ikaduhang buto ana na ay aso nga magdagan, no? Pyroclastic flow. And then radiation, no? Man nga inigbuto ana ang 1945 nga bombing sa Japan. Hinay ra to nga nuclear bomb o atomic bomb. Mas kusog ang karon nga panahon kay ang pinakakusog nga bomba mga gisunan na agud sa Russia. Gitawag lag Satan 2 nga nuclear weapon sa Russia. Nga pwede siya ma-launch sa Russian submarine, sa Air Force or sa mga barko. Kay they are using kuan naman ballistic missile nga kuan kaning Orishnik nga ilang bag-o nga model sa missile nga mao na ang gigamitan ng super hypersonic. Kuan siya 5 times the speed of sound. So paspas siya it is impossible to detect or to intercept. So daghang salamat mga kaigsunan sa inyong pagtan-aw and God bless. Good morning, my fellow wonders. Once again, I'm Joseph Sylvester Sares, and I'm your historian for today. And I'm here to talk about the world events. So, nga to ang vlog karon is world events, mga panghitabo sa kalibutan. So, okay, let's start. So, sa ato ang kuhan karon topic, breaking news ni siya gikan sa Middle East. Okay? So, siguro nakakita na mo sa mga balita karon nga kaning lugar nga Syria, as you remember, in the year 2011, kundi nagsugod ang Syrian Civil War, mga kaigsunan. So, interesting kini siya nga topic kay bahin kini sa mga panghitabo sa kalibutan. So, let's start. So, ako masaon na ako'y konting research din no? It's about the Syrian Civil War. So karon mga kaigsunan, mga kawanders, so please listen. Okay, so the Syrian Civil War is an ongoing multi-sided conflict in Syria involving various state-sponsored and non-state actors. In March 2011, no, 2011 popular discontent with the rule of Bashar al-Assad. So kani si Bashar al-Assad mao na siya ang president sa Syria, and he is a Alawite nga tribo sa Syria. Ug ang iyang klase sa Muslim, ang iyang sekta is Shia Muslim, which is kuan siya kaning connected sa Iran. Kaya ang Iran, ang ilahang klase sa Muslim nga naa didto is saman Shiite Muslim. So ang kaning kuan karon kaning mga rebelde nga mi against niya mao ni mga kuan Sunni Islam ni sila. So later on ato na i-topic unsam ni Shiite og Sunni Islam, mga duha ka rivalry sa major nga sekta sa Islam. Okay, so karon triggered large scale protests and pro-democracy rallies across Syria. So kani man gud si Bashar al-Assad, mura na siya si Saddam Hussein kung naka-remember mo. O grabe po ni kakuan ni tawhana, grabe niya siya ka cruelty, no? Ang iya rin gitagaan og kanang atensyon kadto na po mga kapareha niya nga Shiite Muslim.
no mura bang na-outcast sa mga Sunni Islam kay once nga mag-govern gani kag tao ang usa ka lungsod, dapat di lang kay ang imuhang kaugalingon nga pagtan-aw sa imuhang kapariha, dapat holistic ka maghunahuna. Mingon ta holistic, nakakita ka sa big picture no sa palibot kung sa may kinahanglan sa mga tao. Yan lang kay one-sided lang tao, which is a partial thinking kung sa philosophy pa na siya. So karon mga kaigsunan mao ni, by mid 2012, no, in the year 2012, the insurgency had escalated into a full-blown war. Pag sa 2012 na gani, niabot ng in the year 2012, niabot na ang adlaw nga nagira na gud sila, nag-civil war na gud ang tibuok Syria, sa Raqqa, sa Aleppo, muna mga lugar sa Damascus. So mao ni siya, ingon diri nga rebel forces, mga rebelde daw, receiving arms from NATO. So mga kaigsunan, kani siyang NATO, mao ni siya ang alyansa sa mga nasod nga naa sa Europe, no. Ang trabaho gid sa NATO is to counter Russia. Mao ni sila ang grupo sa mga nasod nga nagkayusa kay moabot mo gid ang time nga kaning Russia mahimo ni silang powerful. So before the fall of Germany in 1945, so na-form ni ang NATO. Ang meaning sa NATO is North Atlantic Treaty Organization. So ang NATO pwede po na siya motabang sa Middle East kanuman kay kaalyado man niya ang Amerika, no? Kay kuaman na sila kaning grupo sa mga nasod nga nagkayusa batok sa mga grupo sa mga dautan, which is the axis of evil. So karon mga kaigsunan, padayon ta, and Cooperation Council states the government forces who were receiving arms from Iran and Russia. So kanong Syria nga government, which is kang Bashar al-Assad, nakadawat po ni sila og mga armas nga gikan sa Russia o sa Iran, no. Ang sponsor sa Syrian Civil War gyud sa kaning government sa Syria mao ang Russia og ang Iran. Kay kaning mga silang duha mao na sila mga alay. Ang alay nga lugar sa Middle East sa Russia mao ang Iran ug ang Syria. Mao ni mga lugar. So karon kay ang Russia nagbisi mas lagira sa Ukraine, so nya ang kanipong Iran nabisi po sa gira sa Lebanon, kay kuan mo sila ilagi bantayan ng Israel. So mo na siyang opportunity karon sa mga rebelde, sa Syrian rebels nga mo launch og pinakadako nga pag-atake sa ilang lugar. So mo ni ang headline sa mga news karon. So mga kaigsunan, padayon ta, ingon dinhi nga in 2014 the Islamic State group seized control of large part of eastern Syria and western Iraq. So may nga tag eastern Syria and western Iraq, mo ni siya ang lugar nga ato na siya ihulagway sa Great Britain, no. Muna ang pinakadako nga nakangkir sa mga terorista nga mao ang Islamic State or ISIS ani nga time. So mga kaigsunan, kani nga time 2014, wala na diha sa Iraq ang mga Amerikanong sundalo kay gipa-pull out naman ato nga time. So mo po ning opportunity nga mi-rise up ang kaning leader na si Abu Bakr al-Baghdadi dili sa ISIS. So mo ni siya ang time nganong daghan nga sila kay tungod ang mga piniriso ila man paapilon kato mga Muslim nga na kuan sa ilang ila paapilon. So kani pong kani nga grupo well-trained and well-funded nga grupo sa mga terorista. Ang uban ang gikan sa Al-Qaeda katong ang Bin Laden. So karon mao ni. So kaning tungod kay nakita sa US nga threat siya. So mo na hinungdan nga ang Amerika miadto sa Syria og gibombahan ning mga terorista. So karon ingon diri nga the Islamic State was territorially defeated, napilde sila, no, by late 2017. Nga ang karon mga kaigsunan, sad to say nga ang
Syrian Civil War day wala pa gid siya nahuman. 14 years of war conflict in Syria. Wala pa gid mahuman ang ilang kagubot. Nagpabilin og mas ni grabe pa, no? Ingon diri nga 2024 heavy fighting renewed with led by Tahir al-Sham. Ang kaning Tahir al-Sham, formerly Al-Qaeda. Ang kanang Al-Qaeda mo na siya ang grupo ni Bin Laden nga nagbomba sa 9/11 tower sa mo na ang World Trade Center sa New York City ngadto sa Amerika. Twin Towers ko na kinumdum mo. Mo ni silang grupuha. Ang tawid ang kaning kuan Tahir al-Sham mo ni ang formerly arm wing sa Al-Qaeda or the Jabhat al-Nusra. Mo ni siya. In November 2024, during which Aleppo, Syria was besieged. So mga kaigsunan, subok kay nga pamalundungon nga karon mga panahon na daghan kay mga gira ang nahitabo. Myanmar, Lebanon, Gaza, Ukraine, no? Sa bato sa napat sa Central Asia. Nagira po dito. Og karon na napibagong gira sa Syria. So karon panahon na mga kaigsunan na ay unom ka gira ang nahitabo karon. So part ni siya sa atong gitawag nga Bible prophecy. So ato na i-topic ngadto sa ato ang biblical biblical topic nga vlogs. So right now, so mao ni kuangin mo kaning dapat alerto gid ta sa mga balita karon kay wa ta kahibaw gid sa mga panahon karon kung sinaasod sa una sa ini mga tawhana. No, agit ta kahibaw. So importante nga maminot ang mga balita. Dapat kuang gid ta aktibo nga una kanunay, no? Open-minded ta sa mga news karon kay posible gani nga magpalupad ang nuclear weapon ang Russia kay kung maalanganin sila. So nagpabuhat na sila mga nuclear bunker, mobile nuclear bunker nga naanay kompleto mga gamit nga mo survive og 30 days, no? O 50 days baka kay ang nuclear mga kaigsuonan ang unang buto ana siga. Ikaduhang buto ana na aso nga magdagan, no? Pyroclastic flow. And then radiation, no? Man nga inigbuto ana ang 1945 nga bombing sa Japan. Hinay ra to nga nuclear bomb o atomic bomb. Mas kusog ang karon nga panahon kay ang pinakakusog nga bomba mga igsuonan naagid sa Russia. Gitawag lag Satan 2 nga nuclear weapon sa Russia. Nga pwede siya ma-launch sa Russian submarine, sa Air Force or sa mga barko. Kaya they are using ballistic missile nga kaning Orishnik nga ilang bag-o nga model sa missile nga mao na ang gigamitan ng super hypersonic siya 5 times the speed of sound. So paspas siya it is impossible to detect or to intercept. So daghang salamat mga kaigsunan sa inyong pagtan-aw and God bless.